Praise God. Pagpalain tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito muli naman makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Maghandog muna tayo ng isang awit na may pamagat na ang nais ko'y purihin ka. Pakinggan natin ito mga kapatid. Susunod ngayon at kailanman.
salamat sa ating Panginoon at patuloy tayong samahan at pagpalain tayo ng Diyos mga kapatid. At sa gabing ito ay tayong lahat ay dumako sa ating pananalangin. Let's bow your head and close your eyes and let's pray. Dakilang Diyos, samahan mo kami sa gabing ito sa paghahayag na iyong salita at pagkinig. At sa bawat tahanan na nandun na yung mga anak, Panginoon, buksan mo ang kanilang mga puso, kanilang isipan sa mga salita mo namin pag-aralan ngayong gabi. Sapagkat ang salita mo, Diyos, ay buhay namin at ang salita mo nagtuwid sa aming mga hakbangin, Panginoon. Sapagkat kami lahat ay hindi taga rito sa mundong ito, kundi kami lahat ay manlalakbay lamang, Panginoon. Kaya samahan mo kami sa aming paglalakbay at ang salita mo ang siya magtuturo sa amin ng daan at nakatatuhan ng Panginoon patungo sa iyong kaharian. Maraming salamat, samahan mo kami at pagpalain mo kami lahat. I-bless mo ang bawat isang nanonood at maging ko na gamitin, punasan mo aking mga labi ng banal mong langis, Panginoon. Purihin ka, pagpalain mo ang salita namin pag-aaralan. Itong aming dalangin sa iyo in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, ang ating pag-aaral ngayong gabi mga kapatid ay for all have sinned. Lahat daw ay nagkasala. So, dapat ma-clear natin yung ating mga, dapat malaman natin yung ating mga ginagawa, kung ito ba'y matuwid o hindi. Kaya dati mga kapatid, nung ako ay wala pa sa Panginoon, yung mga ginagawa ko na hindi ko alam na masama pala yun, pero para sa akin ito ay hindi masama dahil yun ang aking kaisipan. Halimbawa mga kapatid, yung mga bisyo ko noon, sa akin, para sa akin tama yun. Para sa akin nagpapalakas sa aking katawan. Maliban na lang na may mayroong magturo sa akin na mali ang aking ginagawa, doon ko malaman at maintindihan na mali pala yung aking ginagawang yon mga kapatid. Kaya minsan meron tayong ginagawa na akala natin tama sa ating paningin, pero kung titingnan natin ang salita ng Diyos ay hindi pala. Kaya salamat sa salita ng ating Panginoon. Malibang may bangaral sa atin, hindi natin malaman ang daan at ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoon, salamat din sa lahat ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil sa magitan nila, nakapakinig tayo ng Word of God at nalaman natin na yung ating sinasabi dati na tama tayo kahit na mali, sa harapan pala ng Panginoon ay mali tayo. Pero sa ating paningin, sa ating kaisipan, lahat ng ginagawa nating mali para sa atin ay tama. Kaya pag-usapan natin ngayong gabi yung ating mga kasalanan, kung ito ba ay tama sa ating paningin o hindi. Kaya dapat gagawin, bago natin gagawin yung mga bagay na yon mga kapatid, dapat isipin muna natin kung ito ba tama at nakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Dito sa 1 John 3 verse 4. Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan mga kapatid ay pagsalangsang sa kautusan ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon kay Adan, maging kay Eva, na lahat ng mga bunga ng punong kahoy ay makakain kayo. Pero yung bungang inuutos ko sa inyo na huwag niyong kainin, huwag ninyong gagalawin, sumunod kayo sa utos ng Panginoon. Amen. So, nung nakita nila yung bunga na parang manasana sa mga kapatid, nakita ni Eva na magandang tingnan at magandang kainin, at nung kinain nila, pinitas nila yon. Nung kumain si Eva mga kapatid, walang sinabi ang Diyos na nagkasala sila.
nung kumain si Eva. Bakit? Kasi hindi naman siya ang kausap ng Diyos. Noong panahon na sinabi doon na huwag niyong kainin yung bunga ng pagkakilala at ng mabuti. Amen. At nung bigyan ni Eva si Adan at kumain si Adan, doon nagsabi ang Bible na sila ay nagkasala. Dahil hindi pinigilan ni Adan na huwag kainin, huwag pitasin ni Eva yung punong kahoy ng pagkakilala na mabuti at masama. Amen. Hindi niya sinabi. Kaya nung pinabayaan niya, kinuha ni Eva, kumain si Eva, at binigay sa kanya, kumain din sila, at kapwa sila nagkasala sa harapan ng ating Panginoon. So, ang pagsalangsang sa utusan ng Diyos ay kasalanan. Ang hindi pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon ay kasalanan. Amen. Sapagkat ang pagsalangsang sa utusan ng Diyos, ito ay kasalanan. Sa Joshua chapter 1 verse 8, the law is basically God's word. Nandun yung sinabi ni Joshua na kanyang pagbubulay-bulayan araw at gabi ang salita ng Panginoon. At kapag sinunod niya ang salita ng Diyos, may pangako ang Diyos sa kanya, pagkapalain siya. Pero ang batas ng ating Panginoon, mga kapatid, para sa mga taong minamahal ng Diyos. Amen. Kaya nilagay niya ang batas para tayo ay hindi magkasala. Dahil sa panahon na wala yung Ten Commandments o yung law ng Diyos, nag-i-increase yung kasalanan. Nag-i-increase yung paggawa ng kasalanan ng mga tao. Walang batas, kaya malaya sila. Ngayon, dahil sa nakita ng Diyos na ang tao ay pasama ng pasama, bagamat walang batas, walang pwedeng hahatol sa kanila dahil nga walang batas. Kaya naglagay ang Diyos ng kanyang 10 utos mga tao sa ikakatuwid ng lahat ng mga taong susunod sa utos ng ating Panginoon. Dahil nung nagkasala si Adan at si Eva, mga kapatid, dumami ang pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya nga, nung pumasok na kasalanan sa sanlibutan, lahat nagkasala at wala nang matuwid, wala kaisa. Sa 1 John 5:17, 1 John 5:17, lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. Meron po tayong dalawang types of sin. Dalawang uri ng kasalanan. Ang una ay sin of commission. Ang ibig sabihin ng sin of commission ay alam mong mali. Alam mong mali, pero yun ang iyong ginagawa. Amen. Yun ang ibig sabihin na sin of commission. Alam mong mali o alam nating mali, pero yun ang ating ginagawa. Kaya mga kapatid, maliban na lang na may magturo sa atin na ipakilala na ang ating mga ginagawa ay mali, doon lamang natin maintindihan ang ating mga ginagawa. Pero kapag walang nag-guide sa iyo, sa harapan mo, sa pag-iisip mo, tama ang iyong ginagawa. Sa kaisipan mo, tama ang iyong ginagawa. Kaya maliban na lang may magturo sa iyo, mag-guide sa iyo, doon mo malalaman na ang iyong kaisipan na alam mong mali, yun ang iyong ginagawa, kasalanan ito sa iyo. Kaya dapat merong mag-guide sa iyo. Amen.
sa mga tupa ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang mga pastors. In the last days, sila yung mga tinawag na man of God. Kasi sa Old Testament, ang man of God ay ang high priest. Sila yung nag-aalay, naghahandog sa Diyos para mapatawad ang kasalanan ng mga tao. At sila din ang nagpapakain ng salita ng Diyos. Amen. Pero sa New Testament, wala na yung mga high priest dahil tinapos na ng ating Panginoon. Siya ang nating dakilang sacerdote at nagtalaga siya ng fivefold ministry at isa doon ang pastor. Ito yung tinawag na man of God o yung high priest na dapat sila yung mag-guide sa kawan ng Panginoon, sa mga tupa ng Panginoon. Kapag nagkamali ang ating Panginoon, tinutuwid niya. Amen. Maksatan man o hindi, kailangan sabihin ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So kailangan natin ng mag-guide sa atin. Kailangan natin ng tagapagturo. Kailangan natin ng pastor. Sapagkat ang pastor ay tagapakain ating Panginoon, mga kapatid. Amen. So dyan yung sin of commission. Alam mong mali pero ginagawa natin. Yan yung sin of commission. Ano naman yung isa? Sin of omission. Dalawang uri ng kasalanan. Ano naman yung sin of commission? Sa nakakalam ng mabuti. Diyan sa James chapter 4 verse 17. James 4:17. Sa nakalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kapag alam natin na tama yung ating gagawin at hindi natin ito ginagawa, nagkakasala tayo, mga kapatid. Amen. Dapat kapag alam natin na tama ang ating ginagawa, yun ang ating gagawin. Yun ang ating susundin. Sapagkat merong batas ang Diyos, merong law. Meron siyang batas na inilagay sa atin para tayo ay maging perfect. Amen. Para tayo ay maging matuwid sa harapan niya sa araw ng judgment. So nilagay ng Diyos ang mga utos na ito para tayo ay maging sakdal. Para tayo ay mapabuti. Kaya dapat kapag alam natin na tayo ay alam natin na mabuti ang ating ginagawa, gawin natin ito. Kasi minsan, mga kapatid, alam na natin mabuti ang ang gagawin, pero iba yung ating ginagawa. Kapag araw ng Sunday, alam natin na talagang obligado tayong mag-church. O kung sana sa mga bahay kayo, meron naman tayong live streaming. Bilang mga anak ng Diyos, alam mo, yung kaluluwa ay kailangan ng pagkain spiritual. Amen. Alam mo ito, pero hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Dahil ang Diyos may paraan sa lahat ng bagay para tayo ay palakasin, pakainin ng ating kaluluwa, lumakas ang ating spirito. Meron siyang kaparaanan. Kaya nga kahit na may lockdown ngayon, hindi lamang sa church ipinapahayag ang salita ng Diyos, maging sa live streaming natin. Amen. Dahil alam mo na kailangan mo ng Word of God pero hindi mo ginagawa, kasalanan ito sa'yo. Alam mong mabuti, nakakabuti na ang iyong kaluluwa ay makakain ng salita ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Nagkakasala ka.
Alam mo, kailangan mong basahin ang salita ng Diyos pero hindi ka nagbabasa. Kasalanan ito sa atin. Alam mo na ang tungkulin mo, meron kang tungkulin sa church pero hindi mo ginagawa. Kasalanan ito sa iyo. At alam mo, meron kang duty sa church pero hindi mo ginagawa. Kasalanan ito sa iyo. Amen. Alam mo, merong ding law ang church, meron ding batas ang church na kailangan ay maaga ka sa church, kailangan nagde-devotion ka bago ka harap sa Panginoon, mag-repent, tapos kailangan maging faithful ka sa giving, maging faithful ka sa paglilingkod mo sa Diyos, pero hindi mo ito ginagawa, nagkakasala tayo. Amen. Sa nakaalam ka ng mabuti, ng paggawa ng mabuti, at ito ay hindi ginagawa, kasalanan ito, mga kapatid. Nasa huling kapanahonan na tayo. Amen. Kaya nga aking napansin, mga kapatid, na imbis na tayo ay maging matapat, maging matatag, dahil alam natin isang araw ay babalik ang Diyos. Pero minsan ginagawa natin yung alam nating mabuti, hindi natin ginagawa. That's right. Pero yung alam nating masama, yun ang ating ginagawa. Dalawang uri ng kasalanan. Alam mong mabuti ito, pero hindi mo ginagawa. Iyon sin of commission. Sin of omission naman, alam mo yung mabuti pero hindi mo naman ginagawa. So kasalanan ito sa atin. Dapat maging clear sa ating isipan kung ano ba ang ating mga kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Maintindihan natin. Kasi minsan sa isip natin, tama tayo. Sa isip natin, matuwid tayo. Na hindi ka mag-church dahil may lockdown. Kung mayroon namang, kung inimbitahan ka man sa church, hindi ka nag-church. So, kasalanan ito. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen. Kaya wag natin sabihin, Kristiyano ako. Pero kung mayroon kang two types of sin, yung sin of commission and sin of omission, mga kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That's right. So dapat alam natin, kapag alam mo, mabuti ito para sa iyong kaluluwa, gawin natin. Kapag alam mong masama ito para sa iyong kaluluwa, huwag natin gagawin. Ang gawin natin, walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya sa panahon natin ngayon, mapapalad tayong lahat. May mga pastors tayo na nangaral ng salita ng Diyos para malaman natin yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Huwag natin isipin na ligtas naman tayo ba? Baptize naman ako in Jesus' name. Meron ako Holy Spirit. Meron ako holiness. Pero kapag alam mo mabuti ito at hindi mo ginagawa, mga kapatid, hindi manatili ang Espiritu sa puso mo. Amen. Dahil hindi pa siya pwedeng manahan sa taong sumusuway sa kanyang kalooban. Kaya, Panginoon, huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu na ibinigay mo sa akin. Amen. Binabawi yan, mga kapatid. Kaya, ang sabi nga sa Ephesians, huwag ninyong patayin ang ningas ng apoy ng Espiritu Santo, mga kapatid. Huwag nating patayin. Lagi nating pag-alabin Amen. ang salita ng Diyos. Kaya sa Roma chapter verse 23, sa Roma chapter 23 ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao ay makasalanan o nagkasala.
at hindi nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Hindi nakaabot sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Dapat abutin natin kung ano ang inuutos ng Diyos na ating gawin para sa ikakabuti ng ating kaluluwa. Para sa kaligtasan ng ating kaluluwa, yun ang gagawin natin. Amen. Huwag tayong gagawa ng mali. Huwag tayong gagawa ng kasalanan. Kaya minsan may mga tinatagong kasalanan. Mayroon mga kasalanang hindi pa nare-repent, hindi pa napagsisihan. That's right. Kapag ang kasalanang yan ay nasa iyo pa, hindi ka nag-repent, yan ang magdadala sa iyo sa walang hanggang kapamakan sa impyerno. Kaya dapat isuko natin sa Diyos ang ating mga natatagong kasalanan. Mag-repent tayo. Amen. Ayusin natin ang relationship natin sa ating Panginoon. Sa Psalm chapter 53 verse 3. Psalm 53 verse 3. Ayusin natin, mga kapatid, yung ating relationship sa ating Panginoon. Bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila'y magkakasama naging mahalay. Walang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa, mga kapatid. Right. So lahat ng tao ay nagkasala. Kaya karapat dapat ang tao atulan. Karapat dapat ng tao ay itapon sa lugar ng pagdurusa. Dahil ay nagkasala. Tingnan natin si Cain at saka si Abel. Si Cain, ang kanyang trabaho ay nagtatanim ng mga gulay. Ang kanyang mga gulay ay mga matataba, mga sariwa. Dahil doon sa expert, yun ang kanyang trabaho. Kaya ang mga farmers, mga kapatid, kapag sila ay nagtatanim na mga puno, mga laman, mga gulay, pinapataba muna, binubukan muna ang lupa, nilagyan ng mga abono, mga pataba, upang kapag may tanim ang isang binhi doon, usbong at usbong ito at magubunga at magiging matabang gulay, sariwang prutas. Yan ang kanyang expertise, ang pagtatanim ng mga gulay at saka mga prutas. Amen. Sa panahon silang na siya ay mag-aandog sa Diyos. Sila man, sa panahon nila, nag-o-offer sila sa Panginoon. Nagbibigay sila ng offer sa Diyos. At nung mag-aandog si Cain ng mga matatabang mga gulay, mga prutas, mga sariwa, at nag-aandog din naman si Abel ng mga hayop na pinataba niya, inilaga niya. Yun naman kanyang expertise. Ang pag-aalaga ng mga tupa, ng mga hayop. At ang kanyang ginagawa, talagang sineseparate niya yung pinakamagandang hayop. Walang kapintasan. Malusog, malakas, walang sugat. Walang, kahit na kunting dungis, wala. Doon siya expertise. Bakit? Kasi ialay niya sa Diyos. Amen. Ang kanyang offer. Ialay niya sa Panginoon. Kapwa sila naghandog sa Diyos. Pero ang nilingap ng Diyos walang iba kundi si Abel. That's right. Ang tanong doon, may partisan ba dito? Meron ba tinatangi ang Diyos? Walang itinatangi ang Diyos. Hindi naman nagkasala si Cain nung kanyang inandog ay magulat, mga puso. Hindi siya nagkasala doon. Kaya ang tinanggap lang talaga ng Diyos ay yung andog ni Abel. Yung mga pinatabang hayop. Sinurog niya, tinanggap ng Diyos.
Hindi nagtatangi ang Panginoon. Pero minsan mga kapatid, meron tayong ugali na mainggitin. Kaya nga ang ginawa ni Cain, nainggit sa kay Abel. Dahil nilingap ng Diyos si Abel kaysa sa kanya. Dito siya nagkasala. Alam niyang mali. Ang gagawin niya, sa isip pa lang niya, alam niyang mali. Pero kanya pinatay si Abel. That's right. Alam niya yung kapatid niya. Hindi siya naman nagkasala nung magandog siya ng mga prutas at gulay. Nagkasala siya nung pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Amen. Alam niyang masama. Alam niyang kapatid niya. Pero pinatay niya. Doon siya nagkasala. Kaya sa atin mga kapatid, kung minsan, kung maghahandog ka sa Diyos, dapat wag yung mga sira-sira. Amen. Dapat mga bago, mga malulutong. Kasi minsan ang ino-offer natin sa Diyos, yung sa ating tithes and offering, may mga sulat, may mga punit, may mga sira. Yun ang ibinibigay natin sa Diyos. Dapat yung mga hindi sira. Katulad ng inoffer ni Abel sa Diyos, walang sira, mga kapatid. Kasi tinitin niya mabuti yan, yung kanyang inandog. Kapag may kunting sugat, hindi pwede yan. Mga kuto, hindi pwede yon. Pinipili niya talaga yung pinaka maganda. Dahil ang Diyos ang kanyang bibigyan, paghahandugan. Kaya mga kapatid, kung mag-offer tayo sa Diyos, huwag yung mga may sira. Amen. Huwag yung mga may punit. Sa Diyos natin hinandog ito eh. Diba ang tithes and offering sa Diyos yan? Kaya banal yan mga kapatid. Minsan pinipili natin yung mga lukot-lukot, yung mga sira, ilagay natin sa tithes envelope. Tapos iandog natin sa harapan ng pulpito, ipagpray natin, sira yung ibinigay sa Diyos. Mga kapatid, huwag natin gawin. Ayusin natin yung ating pagbibigay sa Panginoon. Amen. Dahil maayos naman na tayo binigyan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. So, nagkasala si Cain sa Diyos. Alam niya na kapatid niya, papatayin niya, alam niya na hindi naman dapat patayin, pero pinatay niya. So, nagkasala doon si Cain, mga kapatid. Doon sa Romans 5 verse 12, dahil sa kasalanan basahin na lang ninyo mga kapatid. Dahil sa kasalanan ni Adan, mga kapatid, o pagsuway sa utos ng Diyos, pinalaya sila sa Garden of Eden. Amen. Pinalaya sila ng ating Diyos. Ang ganda-ganda ng kalagayan nila doon. Nandun ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Amen. Wala na silang gagawin doon dahil kompleto na sila. Lahat ng mga kakainin nila nandoon na. Lahat ng pangailangan nandoon na. Napakaganda ng paraiso na nilikha ng Diyos para sa kanila. Amen. Dapat para sa ating lahat yun. Dapat tinatamasa natin hanggang ngayon. Pero dahil magkasala si Adan at si Eva, sa paraiso na yon, mga kapatid, pinalaya sila ng Diyos. Amen. Pinalaya sila ng Panginoon. So ano ang ibig sabihin yan? Kung hindi nagkasala si Adan, dapat wala tayong pandemic ngayon. That's right. Wala tayong mga viruses ngayon. Walang naghihirap. Walang namamalimos. Walang nagkakasakit. Amen. Walang namamatay. Walang naiinggit. Amen. Walang nagagalit. Walang napupuot.
Walang pumapatay. Pero sa kasalanan ni Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya ang lahat ng tao ay nagkasala. Amen. Ngayon kung ang lahat ng tao ay nagkasala, paano tayo? Paano yung ating mga kaluluwa? That's right. Mamatay na lang pagkatapos impyerno kaagad. Magpatuloy lang ba sa kasalanan para mamatay? Magpatuloy sa kasalanan sa pagsalangsang sa utos ng Diyos tayo hanggang sa ating kamatayan, tapos itapon na lang tayo sa impyerno. Mayroong paraan. Ang Diyos ay gumawa ng paraan para ang lahat ng ating makasalanan ay mapawi, sapagat ang kabayaran ng kasalanan na ginagawa at kasalanan ay kamatayan sa impyerno walang hanggan. Pero ang Diyos may plano siya. Naglagay ang kanyang espiritu, nilagyan niya kanyang tabing doon sa Hebrews chapter 10. Ang espiritu ng Diyos ay nilagyan ng tabing, nilagyan ng laman, at nilagyan ng dugo. Ito yung kaparaanan ng Diyos para ang ating kasalanan na ginawa ni Adan at ni Eva ay mapawi sa magitan ng dugo ng ating Panginoon na nabuo sa krus ng Kalbaryo, na napatawad ang lahat ng ating mga kasalanan, at ang nais ng Diyos ay sa kanyang pagbabalik wala tayong kapintasan. Ito yung kaparaanan ng Diyos para tayo ay maging sinless, mga kapatid. Amen. So may kaparaanan ng ating Panginoon. At ang kaparaanan ng ating Diyos, mga kapatid, kailangang sundin natin. Amen. Sa Psalm 51 verse 5, because of man's nature, ito yung katangian na ng tao. Kaya lahat ng mga batang sinisilang, kapag nagkaisip na yan, hindi magkasala, sapagkat nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang gumagawa ng mabuti, walang humahanap sa Diyos. Nature na ng tao ang pagkakasala. Nasa puso na ng tao ang magkasala. Kaya lahat ng mga sinisilang walang matuwid, wala kahit isa, lahat tayo ay nagkasala. That's right. Sa Isaiah chapter 64 verse 6, all our righteousness, lahat ng ating katuwiran sa harapan ng Diyos ay isang maruming basahan. Amen. Akala natin matuwid na tayo. Akala natin sa ating mga sarili ligtas na tayo. May dalawang uri ng kasalanan: sin of commission and sin of omission. Amen. Yung commission, alam mo nang mali ang iyong gagawin, yun pa ang iyong ginagawa. Yung omission naman, alam mong tama ito, nagagawin mo, hindi mo ginagawa. Kaya mga kapatid, huwag mo isipin na tama ang iyong ginagawa kung taliwas sa commandment ng ating Panginoon. Amen. Ang pinagbabasihan natin dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. That's right. Huwag kang magbasa ng ibang aklat. Bago mo gawin, siyasatin mo muna ang salita ng Diyos para malaman natin ang tama at ang mali. Amen. Tayuan natin ng tama. Itapon natin ang mali. Itapon natin sa basura. Ngayon, ang sabi dito mga kapatid, the consequences of sin, o yung kabayaran ng kasalanan. Isaiah 59 verse 2, separation from God. Kausap ng Diyos si Adan. Amen. Mula sa langit bumaba ang ating Panginoon sa Garden of Eden. At lagi silang may tagpuan ng Diyos at ni Adan, at ni Adan at ng Diyos. Isa lang ang kanilang place ng tagpuan. Kaya nga bumaba ang Diyos. Sa panahon nagkasala si Adan, bumaba ang Diyos sa katagpuan nila. Wala doon si Adan. Kaya hinanap ng Diyos si Adan, Adan, nasaan ka? Hindi nagtanong ang Diyos dahil hindi niya alam kung nasaan si Adan.
Dahil ang hinahanap ng Diyos kay Adan yung katuwiran na nawala kay Adan. Amen. Kaya inaano si Adan, ang Adan, nasaan ka? Kaya sabi na Adan, narito ako. Bakit ka nagtago? Ngayon ang tanong naman, ang sabi ng Diyos, nagkasala ka ba? Ang ibig sabihin, hindi ba alam ng Diyos nagkasala si Adan? Alam niya. Ang gusto lang iparating ng Diyos si Adan, dapat Adan mag-repent ka. Amen. Dapat humingi ka ng tawad, pero hindi sa amin ng tawad. Bagkus nagmalaki siya, nagmataas siya. Ito kasi babaeng binigyan mo sa akin, sinisipan niya. Mga kapatid, huwag mo nasisihin ang ibang tao kapag nakagawa ka ng kasalanan. Ginusto mo yon. Kapag nagkasala ka, huwag kang magbintang ng ibang tao. Amen. Mag-repent ka na lang. Humingi ka ng tawad sa Diyos. That's right. Panginoon, patawarin mo ako. Nakasakit ako ng damdamin ng tao. Tandaan natin mga kapatid, huwag kang magbitaw ng isang salita ng masama sa kapwa mo. Parang salamin yan. Kapag nabasag mong isang salamin, mahirap na itong may dugtong. Hindi na may balik. Amen. Nakasakit ka na ng damdamin ng iyong kapwa. Kaya bago mo sabihin sa kapwa mo, mabuti ba o masama ang sasabihin ko? Dahil kapag parang salamin yan, basag na yan. Amen. Mahirap nang may balik yung dati. That's right. Mahirap. So isipin natin, bago natin gawin, isipin natin yung ating sinasabi. Kung masama o mabuti. Separation from God. Dati sineparate sila sa paraiso, pero ngayon, nandun sila. Si Adan, si Eva, nagtrabaho si Adan sa pawis, sa bunga ng pawis, siya kain ka, naghirap siya. Kaya mapagkat sineparate ng Diyos, ang mabuti at ang masama, sineparate niya. Ang kambing at saka adto pa, sineparate niya. Amen. Ang mabuting isda at ang masamang isda, sineparate niya. Sa kanyang pagbabalik, ang kanyang kukunin ay hindi yung mga kambing, Amen. mga tupa. Yung sumusunod na alam mo ng mabuti ginagawa mo, yun ang ililigtas niya. That's right. Yun ang kanyang minahal ng lubos. Dahil pinatawad ito sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Amen. Romans chapter 6 verse 23. Kamatayan, death. Ang kabayarang kasalanan ay kamatayan. Ito yung bunga ng ating mga pagkakasala. Separation from God at ang kamatayan. Amen. Lahat ng kasala, wala matuwid, walang isa. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi mamatay ka tapos wala na. Meron tayong patutunguhan. Amen. Una, physical death. Hebrews chapter 9 verse 27. Ang tao minsan lang mamatay pagkatapos ay judgment. Amen. Physical death. Ang physical na ito mga kapatid, ito yung ating katawan. That's right. Dahil nung nagkasala si Adan si Eva, mga kapatid, ang namatay sa kanila, yung spiritual, pero yung physical nila, nandun pa buhay. Dahil hindi pa sila namamatay. Una spiritual, una yung physical. Dahil lahat nagkasala. Yan. Una, physical death. Hebrews chapter 9 verse 27. Pangalawa, spiritual death. Yung ating spiritual understanding ay namatay. Amen. Dahil na magkasala si Adan si Eva, nawala yung righteousness nila. Nawala yung katuwiran nila sa pagsalangsang sa utos ng Diyos na huwag kakain ng puno ng bunga na nakakilala ng mabuti at masama. Sumalangsang sila. Kaya ang kanilang spiritual ay patay. 1 Timothy chapter 5 verse 6. At pangatlo, second death. Yung pangalawang kamatayan, ano yun? Revelation chapter 20 verse 4. Ito na sinasabing dagat-dagatang apoy. Second death. Pangalawang kamatayan mga kapatid.
Kaya kapag ikaw nanonood ngayon, kung hindi ka ba baptized in Jesus' name, tandaan natin, nung isinilang tayo sa mundong ito, nakaranas tayo ng physical death. At saka, spiritual death. Nakaranas tayo niyan. Physical at saka spiritual. Amen. Kapag hindi ka naisilang muli. Kasi tayo lahat naisilang tayo ng ating magulang. Kaya tayo ay nabuhay sa physical. Pero pag hindi ka nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon, makaranas ka ng dalawang uri ng kamatayan. Physical death and spiritual death. Pero kung nabautismuhan ka muli, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. So kailangan tayo mapanganak. Kapag dalawang beses tayo may panganak, naipanganak ng ating nanay, naipanganak tayo sa kingdom of God, isang uri na lang ng kamatayan ang maranasan natin. Ano yun? Yung physical death. Amen. Spiritual, hindi na tayo hatulan ng ating Panginoon. Yun mga kapatid, kailangan kapag alam mong tama ang iyong gagawin, gawin mo na. Amen. Dahil kung ano ka ngayon, yun ang bunga ng ginawa mo kahapon. Kung bakit ka naligtas ngayon dahil ginawa mo kahapon, sumamba ka sa Diyos. Kung bakit naging maputi ka ngayon, kasi kahapon naglota tayon ka. Gumamit ka ng pampaputi. Yun ang bunga ng ginawa mo ngayon. Yung ginawa mo kahapon, ngayon ang bunga. Kaya kung anong ginawa mo, hahatulan ka ng Diyos, mabuti man ito o masama. Amen. Kaya dapat gawin natin. Kapag alam mong mali, huwag mong gagawin. Kapag alam mong tama, yun ang gagawin natin, mga kapatid. Kapag ginawa natin ang tama sa harapan ng ating Panginoon, lalo tayo nagiging righteous sa harapan ng Diyos. That's right. Lalo tayo nagiging matuwid. At hindi na tayo hatulan ng kamatayan doon sa impyerno. Amen. Kaya lahat ng tao, ang sabi sa Roma chapter 3 verse 23, all have sinned and came short of God's glory. Hindi nakahapon sa pamantayan ng Diyos. Pero salamat sa ating Panginoon ngayong gabi, nalaman natin na kapag alam nating tama palang gagawin natin at hindi natin ginagawa, kasalanan ito sa ating kaluluwa. Amen. Pero kapag alam mong mali ang gagawin mo, yun ang iyong ginagawa, nagkakasala tayo. That's right. Two types of sin. Sin of commission and sin of omission. Pag alam mo tama, gawin natin. Itapon natin ang mali. Amen. Ang Diyos natin ay naghirap sa krus. Dapat tayong lahat ang ipinako doon. Pero dahil sa awa ng Diyos sa atin, inako niya lahat ng ating mga pagkakasala. Amen. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So salamat sa ating Panginoon. Yung topic natin ngayong gabi ay for all have sinned. Pero sa gabing ito, kapag alam mong tama, gawin mo. At kapag alam mong tama, ayusin natin. Isang araw, babalik ang Diyos. Hindi titingnan ng Diyos yung ginawa nating mali. Ang titingnan niya, yung ginawa nating tama. Pero ngayon, hindi na tayo makasalanan. Pinalaya ng Diyos Amen. ang lahat ng ating mga pagkakamali, pagkakasala. Amen. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. Praise God. Kaya palakpakan mo ang Panginoon dahil tayong lahat ay free na sa kasalanan, mga kapatid. Magpatuloy na tayong na maglikod sa ating Panginoon. Gawin mo yung tama, huwag mong gawin ang mali. Amen. So kapag ginawa natin ng tama, ang Diyos ay malulugod sa atin. Ang sabi nun, seek ye first the kingdom and righteousness, and all these things shall be added unto us. God bless you all in Jesus' name. Praise God. Mga kapatid, at mayroon tayong prayer request.
So, meron tayong prayer request yan sa ating group chat kay Sir Angeline Gabarda. Pag-pray natin. Complete healing. Brother Julius yata yung mga kapatid. Pag-pray natin. Tayong lahat ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, purihin ka sa kabutihan mo, katapatan mo. Alam namin lahat ng bagay ay alam mo, Panginoon. Maging aming prayer request ay Brother Julius Paray. Yes, Lord. Panginoon, na may mga nakasama siyang COVID-19 at siya man naka-quarantine ngayon, Panginoon. Hiniling ko sa iyo, Diyos, na tunawin mo ang virus na yon kung mayroon man sa kanyang katawan. Yes, Tunawin ang banal mong dugo. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang doktor ng iyong mga anak. Amen. Ikaw ang doktor namin lahat, Panginoon. Amen. At walang imposible sa iyo. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Maging kay Gemma Torres, Yes, complete healing in Jesus' name. Amen. Panginoon, walang limitasyon sa iyo ang lugar. Yes, Lord. Ang malayo sa tao ay malapit sa iyo, Diyos. Amen. At alam mo, kilala mo si Gemma Torres. Complete healing sa kanyang karamdaman ngayon. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tumayo ka. Pinagaling ka na ng Panginoon sa iyong karamdaman. Sa magitan ng mga latay ng Panginoong Hesus, malaya ka na sa kasalanan. Gumaling ka na sa iyong karamdaman. I-claim mo ito in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Maging ang MMCY worker doon sa US, Bernadette Gabon Baltisa, Maida Gabon Chan, Mega Gabon Chan, Opiano III Baltisa, sa pangalan mo, Panginoon, inihabilin ko ang buhay ng mga tao ito, Yes, Lord. na patuloy mo silang proteksyonan, Amen. ingatan, punasan mo sila ng banal mo dugo, Panginoon, Amen. at kalaman hindi sila mahawa sa COVID-19 o virus in Jesus' name. Amen. In Jesus. Takpan mo sila ng makapangyarihan mong dugo. Yes, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Yes, sa Lord. iyong katapatan, at maging sa mga nanood ngayon. Yes, Jesus. Panginoon, hipuin mo ang mga taong ito, Amen. ang mga puso ng taong ito. Panginoon, mayroong 2 types of sin o kasalanan. Sin of commission at sin of omission. Panginoon, Hallelujah. Hallelujah. i-guide mo ang mga anak mong ito Yes, Lord. na ang paggawa ng mali at ito'y ginagawa nilang kasalanan. Pero ang paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan. Hallelujah. Ituro mo sa iyong mga anak Yes. ng paggawa, alam nilang mabuti ang kanilang gagawin. Amen. Iyon ang kanilang gagawin para sa kalwalatian ng banal mong pangalan, Panginoon. Amen. Lord, walang perpekto. Yes. Kailangan ka namin. Ikaw mag-guide sa amin para maging perfect kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Maawa ka sa aming lahat. Mas lalo na sa nanonood ngayon sa kanilang mga tahanan, ang napakinggan ang iyong saltang ito. Mahabag ka sa mga taong ito, Panginoon. Kahabagan mo sila. Iligtas mo sila. Ipatawad mo ang kanilang mga kasalanan, at kung may karamdaman, ibangon mo sila sa pangalan mo, Panginoong Jesus. In Jesus' name. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo. Inalay mo ang buang iyong katawan. Yes, Lord. Ipinapako mo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Bawat patak ng iyong dugo sa lupa, pangtubos sa mga kasalanan ng tao. Hallelujah. Kagalingan sa karamdaman ng tao. Amen. Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, tulungan mo kami na hindi kami magkasala laban sa iyo. Amen. Mula ngayong gabi, Yes. pinatawad mo na kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Amen. Hinugasan mo ng sala namin ng banal mo dugo, at mananatili kami sa gagawin namin ng tama, Yes, Lord. at itatapon namin Hallelujah. ang mga mali. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Praise God, praise God. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. At
tayong lahat ay hindi na makasalanan, magpatuloy na tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Gawin natin yung tama at mabubuhay tayo sa kaparaanan ng ating Panginoon. Amen. God bless you all in Jesus' name. Ito ang iyong lingkod. Ito yung nangaral sa ipapawid ng Jesus Christ Ministry, Bagong Silang Kanan, ay nag-i-invite sa inyo palagi na patuloy tayong sumabaybay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay natin. At buhay na natin ang sumamba sa Panginoon. Buhay na natin ang maglingkod sa Diyos. Kaya sa inyong lahat, God bless you. God bless you. Shalom sa inyong lahat. In Jesus' name. God bless you. In Jesus' name. Bye-bye. God bless you.